Sa gitna ng mga pagsisikap para sa modernisasyon ng Navy ng Pilipinas, ang pagdating ng dalawang bagong landing platform dock, LPD, ay pangunahing pokus. Ang mga barking ito, na dinisenyo at itinayo ng PT PAL Indonesia, ay handang palakasin ang kakayahan ng Pilipinas sa rehiyong Timog Silangang Asya. Tingnan natin ng mas malalim ang mga detalye at ang mahalagang papel ng mga barking ito sa pagpapalakas ng kakayahan sa labanan at mobilidad ng Navy ng Pilipinas. Ang mga LPD na ito ay dinisenyo upang suportahan ang mga komplikadong operasyon ng militar, lalo na sa pagpapabuti ng mobilidad ng mga tropa at ang pagdadala ng mga mabibigat na sasakyan. Bawat barko ay may kakayahang magdala ng 6 hanggang 8 tangke, na nagbibigay ng mahalagang suporta para sa mga misyon na nangangailangan ng mabigat na armor, kahit na mas marami ang ginagamit ng mga magaan na armored combat vehicles sa Pilipinas. Bukod dito, ang mga barkong ito ay kayang mag-transport ng 14 hanggang 16 unit ng Armored Personnel Carriers, APC, tulad ng M113 at V150 Commando, na nagpapalakas sa mobilidad ng mga tropa sa laban. Ang mga LPD ay maaari ring tumanggap ng 10 hanggang 12 unit ng Infantry Fighting Vehicles, IFV, tulad ng V150S at K21 IFV. Ang malaking kapasidad ng mga barkong ito ay nagbibigay daan din para sa pagdadala ng mga militar na truck at iba pang mga logistical na sasakyan, kabilang ang 6x6 na truck para sa pagdadala ng mga bala, gasolina, at mahalagang supply sa mga operasyon na tumatagal ng mahabang panahon. Sa ganitong kakayahan, ang mga LPD ay magpapalakas sa kapangyarihan ng Navy ng Pilipinas at magpapabuti sa pambansang katatagan. Nagsimula ang konstruksyon sa isang seremonya ng pagputol ng bakal noong Agosto taong 2023 para sa unang LPD, na sinundan ng katulad na seremonya para sa pangalawang barko noong Enero taong 2024. Ang paglalagay ng lunas para sa pangalawang LPD ay isinagawa noong Mayo taong 2024 sa presensya ng mga kinatawan mula sa Navy ng Pilipinas at mga opisyal ng PT PAL. Ang mga barkong ito ay nakatakdang may hatid sa taong 2025 at mayroong kahangahangang mga detalye. Sa haba na 124 na metro, ang mga ito ay nilagyan ng mga advanced na sandata para sa depensa, kabilang ang pangunahing 76 mm cannon, pangalawang 30 mm cannon, at mga opsyon para sa mga close-in weapon systems. Ang kanilang mga pasilidad para sa paglipad ay nagpapahintulot para sa mga operasyon gamit ang 2 katamtamang sukat na helicopter, na nagpapataas ng kakayahan ng Navy na suportahan ang mga operasyon sa himpapawid. Tingnan natin ang pinagmula ng pagkuha ng mga LPD na ito. Ang 2 bagong LPD ay bahagi ng programa ng modernisasyon ng Armed Forces of the Philippines, AFP, sa ilalim ng Horizon 2. Itinayo ng PT PAL Indonesia, ang mga barkong ito ay nag-aalok ng makabuluhang mga benepisyo kumpara sa mga naunang barkong klase Tarlac. Ang pamahalaan at Navy ng Pilipinas ay labis na nasisiyahan sa operasyon ng 2 naunang unit ng LPD na naipasa noong 2016 at 2017, ang BRP Tarlac, LD-601, at BRP Davao del Sur, LD-602, na lumahok sa iba't ibang pagsasanay at mga misyon ng humanitarian. Ang mga LPD na ito ay dinisenyo upang suportahan ang mga komplikadong operasyon ng militar na may pambihirang kakayahan sa transportasyon. Sa kakayahang magdala ng mga tangke, ang mga barkong ito ay kayang mag-transport ng 6 hanggang 8 tangke. May mga APC din ang Pilipinas tulad ng M113 at V150 Commando, na ang mga LPD na ito ay kayang magdala ng 14 hanggang 16 na unit ng APC, na epektibong sumusuporta sa mobilidad ng mga tropa. Bukod pa rito, ang mga LPD ay maaari ring magdala ng humigit kumulang 10 hanggang 12 unit ng IFV, kabilang ang mga na-modify na V150S at K21 IFV mula sa South Korea. Ang disenyo ng mga barko ay sumusuporta sa mahusay na kapasidad ng transportasyon na may malawak na cargo deck at matibay na rampa. Panadadali nito ang pagpasok at paglabas ng mga sasakyan, maging sa mga daungan o mga lugar ng landing. Bukod dito, ang mga barkong ito ay perpekto para sa mga misyon ng paglanding, suportang logistika, at mobilidad ng tropa, na ginagawang mahalagang asset sa pagpapanatili ng katatagan sa rehiyon. Sa pagdating ng mga LPD na ito, ang Navy ng Pilipinas ay may mas malakas at mas flexible na mga paraan upang suportahan ang iba't ibang mga estratehikong misyon,
mula sa humanitarian assistance hanggang sa mga operasyon ng militar at pagtugon sa mga sakuna. Salamat sa pagsama sa amin, at simulan na natin.